Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 200 residente na tulungan sa serbisyo caravan ng PTF-LCAC sa mga liblib na lugar ng Bagao, Cagayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Duwagasot a residente tinatulungan iti insayang kat a serbisyo caravan ti Cagayan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict wenno PTF-LCAC kadagiti nasuli nagkapasat iti ili ti Bagao. Dinanon dagiti naduma-duma nga ahensya ti gobyerno ti Sitio Valley Cove, Linawan ken Tabugan ti Barangay Santa Margarita. Dagitoy ket sigud nga apektado ti insurensiya ket kas panagtultuloy ti panangigaed ti gobyerno amang itulod kadagiti kangro naa na serbisyo insayang kat ti PTF-LCAC. Iti inisyatiba ti 95th Infantry Battalion Philippine Army ti aktibidad tapno maipasdag ti empowered ken conflict resilient a komunidad. Iti nasaong aktibidad ng isayang kat ti Provincial Health Office ti Medical ken Dental Mission kabayatan na nagbakuna met kadagiti ubing ti Municipal Health Office. Nangiwaras pa ti food packs ti Department of Social Welfare and Development, Provincial ken Local Government. Babaon ti 95th Infantry Battalion nangiwaras ti Sheriff Falcones ti libro para kadagiti estudyante iti elementarya. Nangisayang kat met ti Philippine National Police ti libre apukis adat feeding program ken panangiwaras ti ayayam, chinelas ken bado kadagiti ubing. Karaman pa iti aktibidad ti Technical Education and Skills Development Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Statistics Authority, Department of Information and Communications Technology, karaman ti National Intelligence Coordinating Agency, 502nd Infantry Brigade Philippine Army, 2nd Civil Military Operations Company, 5th Civil Military Operations Battalion, agrama dagiti opisyal ti LGU ken barangay. Manipud Tuguegarao City dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, isang barangay lamang sa Baguio City ang itinuturing na livable. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jong Munar. May salangan nga barangay itinawaya ka na sayat nga pagyanan bayat dua barangay iti bumababa iti estado na ken dagiti kadwan ken moderately livable ditoy Baguio City base iti maysa nga panagadal. Iti barangay livability index ket maysa nga panagadal nga impatungpal ti City Planning and Development and Sustainability Office kadwada dagiti pribado sektor kaspaset iti panakaputar iti Baguio City Comprehensive Land Use Development Plan 2024 to 2032. Nailawlawag ang naipatungpal ti research kagiddan ti Barangay Digital Twin Project ang mga parang ti digital representations ti aming barangay may basar ti audit ken mapping kadagiti agdama nga struktura ken dagiti nabatbatipay ang natural covers base iti naparang livability index iti laeng South Drive Barangay iti may konsidera a livable barangay. Kabayatan na iti Barangay Lower Dagsyan ken San Antonio Village ket naduktalan bumababan iti livability bayat upatapulog at may sa barangay ket naduktalan ang moderately livable ken iti nabatbating 80 katupat ket minimum livability compliance. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipanabag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. National Irrigation Administration o NIA sa Region 7 kumpiyansang makakamit ang normal na tubig irigasyon sa rehiyon sa pagsisimula ng tag-ulan para sa wet cropping season. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
Positibo ang National Irrigation Administration dinhi sa Central Visayas nga makabot sa buwan sa Agosto ang patubig sa target service area sa rehiyon isip pagpangandam sa wet cropping season. Matod ni Engineer Maria Donesa Autida, Acting Chief of Operations Section sa NIA Region 7, nagsugod ang ahensya sa inisyal nga irrigation activities sa ilang major national irrigation systems. Dugang ni Autida, 1,975 hectares umukabat sa 47% na sa service area sa Malinaw Dam sa lungsod sa Pilar, Bohol ang irrigated. Samtang 1,030 hectares o 30% sa target service area sa Malinaw Dam sa lungsod sa San Miguel sa Bohol ang irrigated na usab. Sa laing bahin na naa sa 70 hectares o 7% sa target service area sa Capayas Dam sa Ubay, Bohol o laing 30 hectares o 3% sa target service area sa Binliw Dam nga naagihapon sa lungsod sa Ubay ang irrigated na. Samtang 30 hectares o 13% sa target service area sa Zamora Dam sakop sa Talibon, Bohol ang irrigated na usab. Hinuon miangkon si Autida nga ang kasamtangang 3 to 48% irrigation status sa rehiyon matawag na considerably low kung itandi sa naandan sa susamang period tungod sa epekto sa El Nino phenomenon apan kumpiyansa siya nga makaapas ra sa target karong buwan sa Agosto nunot usab sa pagsugod na sa ting-uwan inabagan usab sa nagpadayong cloud seeding pinasiugdahan sa Kapitolyo sa Bohol. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Department of Agriculture sa Western Visayas namigay ng vegetable seeds at fruit-bearing trees kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-126 na anibersaryo. Narito si Bing Pabiona para sa detalye ng balita. Nagpanagtag sang fruit-bearing trees kag vegetable seeds ang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma sa rehiyon kadungan sa pagsaulog sang ila ika-126 nga anibersaryo subong nga June 24. Suno kay Zarlina Coelho, Department of Agriculture Regional Technical Director for Research and Regulation, ang selebrasyon ginumpisahan kadungan sang flag raising ceremony sa tanan nga regional field units kag attached agencies nga nakasuksok ang mga empleyado sang bagong Pilipinas designed t-shirt. Ginsiling ni Coelho nga ang nanabitan nga hilikuton isa ka pamangagi nga liwat nga promisa sa pagpabakod sang serbisyo kag isa man ini ka oportunidad nga lain nga dapat batyagon sang empleyado sang Department of Agriculture ginatawag karon nga bagong empleyado. Dugag ginsiling niya nga ang research outreach station sa mga probinsya nagpanagtag sang fruit trees kag vegetable seeds sa tuyo nga ma-rehabilitate ang kaumhan bangod madamo ang balda nga mga talamnan tugas sang El Nino phenomenon. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa Mindanao. Office of Civil Defense sa Rehiyon 11 nakatakdang magsagawa ng multi-sectoral dialogue para sa pagbuo ng long-term disaster preventive measures. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nakatakdang ipahigayon sunod bulan ang dialogo tali sa laing-laing sektor alang sa pagmugno og long-term disaster prevention and mitigation plan alang sa Davao Region. Ang maong aktibidad pangunahan sa Office of the Civil Defense 11 nga ipahigayon sa Tagum City, Davao del Norte sa July 10 ug 11. Sumala ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang pinakatumong sa dialogo nga magapanday ang matag LGU ug malahutayon nga mga preventive o mitigating measures partikular sa baha ug landslide nga mo'y sagad nga kahitabo sa daghang bahin sa rehiyon. Kinihuman ang nahitabo nga kalamidad nga hatod sa shear line og low pressure area ni atong unang duha ka bulan ning tuiga nga miresulta sa pagbaha og landslide sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental diin libuan ka mga pamilya ang apektado. Sumala ni Dayanghirang pinaagi sa dialogo komprehensibong matuki ang mga panginahanglanon og problema sa matag LGU, mga buta nga buot matagan og solusyon pinaagi sa mga rekomendasyon sa mga local chief executives ug
o mga local disaster officers. Tinguha niini nga human sa serye sa mga dialogong makapanday og mga polisiya o mga programa ang mga LGU nga makapakunhod sa epekto sa mga kalamidad, ilabi na ngadto sa mga flood-prone o landslide-prone area. Sa unang hugna sa serye sa dialogo, target nga mutambong niini ang mga LGU officials gikan sa mga lugar nga apektado sa mga kalamidad ning tuiga, ingon man mga non-government organizations, sektor sa akadim, sektor sa mga lumad ug uban pa. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, kini si Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news.